Right. So, ang share naman natin ngayon sa kanila mga kaibigan, yung mga nag-OJT dito sa atin at yung nagpapatutor, kung paano gumawa ng bootable device, no? Windows 10 bootable device. And this one, pwedeng gumana to sa kahit anong Windows, depende na sa kung anong gusto ng client. Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11. Pero this time, ang gagawin natin ay Windows 10. Okay? Kuha nyo ba? Syempre, ang kailangan na naman natin dito, anong kailangan natin? Okay, ano pa? Flash drive. Anong high-res? Anong ISO file? Anong ISO file yung kailangan natin? Maraming ISO file. Anong ISO file yung kailangan natin? Windows. Anong Windows? Windows 10 yung gagamitin natin. And what else? Ano yung gagamitin natin na application? Rufus. Alright. So, dapat meron kayo yung tatlo mga kaibigan. Sa ISO file, pwede lang natin siyang i-download sa kung anumang site yung pwede nating pag-downloadan ng ISO file. Alright? And so, una sa lahat, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Siyempre, depende na kung ano yung gagawin nating bootable device. Depende rin sa laptop yan. Kung pang naka-GPT partition scheme ba? Or MBR partition scheme. Meron din naman yung mga naka-dual partition na parang pwedeng pang MBR, pwede rin pang GPT. Tama ba? Yes. So, making bootable device, Windows 10 bootable device mga kaibigan. Ang pipiliin natin, yung laptop na check na natin, naka-dual partition scheme din siya. Pwedeng pang MBR, pang GPT. Pero this time, ang gagawin natin pang GPT. And i-select lang na lang natin mamaya. Tuturo din natin mamaya sa kanila. More on making bootable device lang muna tayo. So, una sa lahat, anong gagawin? Yan. So, nakasaksak na yung bootable device. Tama? Yung flash drive, hindi pa yan bootable device. Pero kapag nagawa na, na-create na, magiging bootable device na siya. Okay? Second step, anong gagawin? Naisaksak na yung flash drive. Anong gagawin? Dion, anong gagawin? Naisaksak na yung flash drive. Anong gagawin? Nasusunod? Anong ida-download, iho? O ano yung Windows? Anong gagawin na susunod doon? Naituro ko na sa inyo yan, Naisaksak na yung flash drive. Anong susunod na i-open natin? Ano? Anong susunod na i-open natin? Install Windows 10? Hindi pa tayo mag-install ng Windows 10, Anong? Hindi pa yon. Sa process na yon. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung paggawa ng bootable device. Iho, hindi ba ang susunod dyan is yung Rufus? Rufus. Okay, double click natin yan. Then yes. And then dito syempre madedetect yung flash drive natin. Then dito sa boot selection, kailangan nating click yung select. And then hanapin natin yung ISO file. Ano ba yung gagawin natin? Ano ba yung gagawin natin? Hindi, what I mean, ano yung gagawin natin? Windows 10 bootable device, no? So ano yung ISO file na kukunin natin? So anong pipiliin natin dito? High-res is for repair tool, no? Operating system. Parang ganyan, Windows 10 to. Gets? Para hindi tayo paulit-ulit. Insert natin yung ISO file. And then sa partition scheme, katulad na lang sabi natin kanina, ang gagawin natin is GPT. Okay? Sa volume label, pwede nating i-rename kung gusto natin, pero wag na. Then, click natin ang submit. Nasaan ang submit? Start. And then, naka-check lang yon, disable data collection and disable BitLocker. BitLocker, problema rin kasi yan. So, click natin ang OK. And then, magpapakita dito, warning. Buburahin yung lahat ng mga laman ng ating flash drive. Okay? And then, this moment, ano nang gagawin natin? Hintayin lang na matapos yan. So, pagkatapos nyan, pwede na tayong mag-install ng pwede na natin gamitin yung bootable device natin as our installer para sa Windows. Kasi itong client natin, nabura, na-corrupt yung kanyang operating system. So, ito yung susunod na gagawin nila. This moment, hintayin na lang natin siya na matapos.